Nagmakaawa si Esau na basbasan din siya. Pagkatapos basbasan ni Isaac si Jacob, lumakad agad si Jacob. Kaalis lang niya ay dumating naman agad si Esau mula sa pangangaso. Nagluto rin siya ng masarap na pagkain at dinala niya sa kanyang ama. Sinabi niya, "Ama, bumangon po kayo at kumain ng pinangaso ko para mabasbasan po ninyo ako." Nagtanong si Isaac sa kanya, "Sino ka?" Sumagot siya, "Ako po si Esau, ang panganay niyong anak." Nang marinig ito ni Isaac, nanginig siya at sinabi, "Sino kaya ang unang nangaso at nagdala rito sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kainin iyon nang dumating ka. Ibinigay ko na sa kanya ang aking basbas at hindi ko na iyon mababawi." Pagkarinig nito ni Esau, umiyak siya ng labis. Sinabi niya, "Ama, basbasan niyo rin po ako." Pero sumagot si Isaac, "Niloko ako ng nakababatang kapatid mo at nakuha na niya ang basbas ko na para sana sa iyo." Sinabi ni Esau, "Pangalawang beses na ito na niloko niya ako. Kaya pala Jacob ang pangalan niya. Kinuha na niya ang karapatan ko bilang panganay at ngayon kinuha pa niya ang basbas na para sa akin." Pagkatapos nagtanong siya, "Ama, wala na po bang natitirang basbas na para sa akin?" Sumagot si Isaac, "Ginawa ko na siya na maging iyong amo at ginawa ko rin ang lahat ng kamag-anak niya na maging mga alipin niya. Ibinigay ko na sa kanya ang saganang pagkain at inumin. Kaya ano pa ang maibibigay ko para sa iyo, anak?" Nagmakaawa pa si Esau sa kanyang ama, "Ama, wala na po bang kahit isang basbas? Basbasan niyo rin po ako." At patuloy ang kanyang paghagulgol. Sinabi ni Isaac sa kanya, "Hindi aani ng sagana ang lupaing titirhan mo, at palagi itong walang hamog na biyaya ng Diyos. Palagi kang makikipaglaban, at maglilingkod ka sa iyong kapatid. Pero kung lalaban ka sa kanya, makakalaya ka sa kanyang kapangyarihan." Kinapuutan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinigay ng kanyang ama kay Jacob. Sinabi ni Esau sa kanyang sarili, "Malapit nang mamatay si ama. Kapag namatay na siya, papatayin ko si Jacob." Pero nabalitaan ni Rebecca ang balak ni Esau. Kaya ipinatawag niya si Jacob at sinabi, "Ang kuya mong si Esau ay balak kang patayin para mawala ang galit niya sa iyo. Kaya makinig ka sa sasabihin ko. Tumakas ka at pumunta sa Haran, doon sa kapatid kong si Laban. Doon ka muna hanggang mawala ang galit ng iyong kuya at makalimutan na niya ang iyong ginawa sa kanya. Ipapasundo na lang kita roon kapag hindi na siya galit sa iyo. Hindi ko hahayaang mawala kayong dalawa sa akin. Baka isang araw magpatayan kayo." Pinapunta ni Isaac si Jacob kay Laban. Ngayon, sinabi ni Rebecca kay Isaac, "Nagsasawa na ako sa buhay ko dahil sa mga asawang Heteo ni Esau. Kung ang magiging asawa ni Jacob ay taga rito rin lang na isang babaeng Heteo, mabuti pang mamatay na lang ako." Kaya ipinatawag ni Isaac si Jacob. Pagdating niya, binasbasan niya ito at inutusan, "Huwag kang mag-aasawa ng taga-Kanaan. Maghanda ka at pumunta sa Padan-aram, doon sa lolo mong si Betuel na ama ng iyong ina. Doon ka pumili ng iyong mapapangasawa sa isa sa mga dalagang anak ni Laban na kapatid ng iyong ina. Naway pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos at bigyan ka ng maraming anak para maging ama ka ng maraming grupo ng tao. Naway ibigay din sa iyo at sa mga lahi mo ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham, para maging iyo ang lupaing ito na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ang lupaing ito ay ibinigay nga ng Diyos kay Abraham." Agad na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Padan-aram, sa lugar ni Laban na anak ni Betuel na Arameo. Si Laban ay kapatid ni Rebecca, na ina ni Jacob at Esau. Muling nag-asawa si Esau. Nalaman ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob at pinapunta sa Padan-aram para roon maghanap ng mapapangasawa. Nalaman din niya na binasbasan ni Isaac si Jacob. Inutusan niya ito na huwag mag-asawa ng taga-Kanaan. At nalaman din niyang sumunod si Jacob sa magulang nila at pumunta sa Padan-aram. Dito napansin ni Esau na ayaw ng kanyang ama ang mga babaeng taga-Kanaan. Kaya pumunta siya sa tiyuhin niyang si Ishmael na anak ni Abraham kay Hagar, at napangasawa si Mahalat na kapatid ni Nebayot at anak ni Ishmael, bukod pa sa dalawang naging asawa niya. Nanaginip si Jacob sa Bethel. Umalis si Jacob sa Beersheba at lumakad papuntang Haran.
Nang lumubog na ang araw, nakarating siya sa isang lugar at doon nanatili ng gabing iyon. Kumuha siya ng isang bato at ginawa niyang unan sa pagtulog niya. Ngayon, nanaginip siya na may isang hagdan na nakatayo sa lupa na abot hanggang langit. Nakita niya ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa hagdan. Nakita rin niya ang Panginoon na nakatayo sa itaas ng hagdan at sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lupaing ito na iyong hinihigaan. Ang mga lahi mo ay magiging kasindami ng alikabok sa lupa. Mangangalat sila sa iba't ibang bahagi ng lupa. Sa pamamagitan mo at ng mga lahi mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Alalahanin mo palagi na kasama mo ako at iingatan kita kahit saan ka pumunta. Pababalikin kita sa lupaing ito at hindi kita pababayaan hanggang sa matupad ko ang aking ipinangako sa iyo." Biglang nagising si Jacob at sinabi niya sa kanyang sarili, "Hindi ko alam na nandito pala ang Panginoon sa lugar na ito." Kinabahan siya at sinabi, "Nakakamangha ang lugar na ito. Tirahan ito ng Diyos at dito mismo ang pintuan papuntang langit." Maagang bumangon si Jacob. Kinuha niya ang batong inunan niya noong gabi at itinayo bilang isang alaala. Pagkatapos, binuhusan niya ito ng langis para maging banal. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Bethel. Dati ay Luz ang pangalan ng lugar na iyon. Sumumpa agad si Jacob na nagsabi, "Panginoon, kung sasamahan po ninyo ako at bibigyan po ng pagkain at damit, at kung makakabalik po akong muli sa bahay ng aking ama na walang masamang nangyari sa akin, kikilalanin ko po kayong aking Diyos. Ang bato pong ito na itinayo ko bilang isang alaala ay magpapatunay ng inyong presensya sa lugar na ito. At ibibigay ko po sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ibibigay nyo sa akin." Nakarating si Jacob sa bahay ni Laban. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay niya hanggang sa nakarating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siya roon na isang balon at sa tabi nito ay may 3 pulutong ng tupa na nagpapahinga. Dahil doon kumukuha ang mga tao ng tubig na ipinapainom sa mga tupa. Ang balon na ito ay tinatakpan ng malaking bato. Iniipon muna ng mga pastol ang lahat ng tupa bago nila pagulungin ang batong nakatakip sa balon. Pagkatapos nilang painumin ang mga tupa, muli nilang tinatakpan ang balon. Ngayon, nagtanong si Jacob sa mga pastol ng tupa, "Mga kaibigan, taga saan kayo?" Sumagot sila, "Taga Haran." Muling nagtanong si Jacob, "Kilala ba ninyo si Laban na apo ni Nahor?" Sumagot sila, "Oo, kilala namin." Nagpatuloy sa pagtatanong si Jacob, "Kumusta na ba siya?" Sumagot sila, "Mabuti naman. Tingnan mo, paparating ang anak niyang si Raquel dito, kasama ang kanilang mga tupa." Sinabi ni Jacob sa kanila, "Napakaaga pa at hindi pa oras para ipunin ang mga tupa. Mabuti sigurong painumin ninyo sila at muling ipastol." Sumagot sila, "Hindi namin iyan magagawa kung hindi muna maiipon ang lahat ng tupa. Kung nandito na ang lahat, doon pa lamang namin pagugulungin ang takip na bato para sila'y painumin." Nagsasalita pa si Jacob sa kanila nang dumating si Raquel na dala ang mga tupa ng kanyang ama, dahil siya ang nagbabantay sa mga ito. Pagkakita ni Jacob kay Raquel na anak ng tiyuhin niyang si Laban na kasama ang mga tupa, pumunta siya sa balon at pinagulong ang bato at pinainom ang mga tupa ng tiyuhin niyang si Laban. Pagkatapos, hinagkan niya si Raquel at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi niya kay Raquel, "Anak ako ni Rebecca, kaya pamangkin ako ng iyong ama." Patakbong umuwi si Raquel at sinabi sa kanyang ama. Nang marinig ni Laban na nariyan si Jacob na pamangkin niya kay Rebecca, agad niya itong sinalubong. Hinagkan niya si Jacob at dinala sa bahay niya. At doon sinabi ni Jacob kay Laban ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Laban sa kanya, "Tunay na magkadugo tayo." Naglingkod si Jacob kay Laban dahil kina Raquel at Leah. Pagkalipas ng 1 buwan na pananatili ni Jacob kina Laban, sinabi ni Laban sa kanya, "Hindi mabuti na magtrabaho ka para sa akin na walang bayad, dahil pamangkin kita. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo." May 2 anak na dalaga si Laban. Si Leah ang panganay at si Raquel ang nakababatang kapatid. Mapupungay ang mata ni Leah, pero mas maganda ang hubog ng katawan ni Raquel.
Dahil may gusto si Jacob kay Raquel, sinabi niya kay Laban, "Maglilingkod po ako sa inyo ng 7 taon, kung ibibigay niyo sa akin ang kamay ni Raquel." Sumagot si Laban, "Mas mabuti pang ikaw ang mapangasawa niya kaysa sa ibang lalaki. Manatili ka na lang dito." Kaya naglingkod si Jacob kay Laban ng 7 taon para mapangasawa niya si Raquel. Dahil sa pagmamahal niya kay Raquel, parang ilang araw lang sa kanya ang 7 taon. Pagkalipas ng 7 taon, sinabi ni Jacob kay Laban, "Natapos na ang paglilingkod ko sa inyo, kaya ibigay niyo na sa akin si Raquel para magsama na kami." Pumayag si Laban, kaya nagdaos siya ng handaan at inimbitahan niya ang lahat ng tao sa lugar na iyon. Pero kinagabihan, sa halip na si Raquel ang dalhin ni Laban kay Jacob, si Leah ang dinala niya. At sumiping si Jacob kay Leah. Ibinigay ni Laban kay Leah ang alipin niyang babae na si Zilpa para maging alipin nito. Kinabukasan, nalaman ni Jacob na si Leah pala ang kasiping niya. Kaya pinuntahan niya si Laban at sinabi, "Bakit ginawa mo ito sa akin? Naglingkod ako sa iyo para mapangasawa ko si Raquel. Ngayon bakit niloko mo ako?" Sumagot si Laban, "Hindi kaugalian dito sa aming lugar na maunang makapag-asawa ang nakababatang kapatid kaysa sa nakatatandang kapatid. Hintayin mo lamang na matapos ang 1 linggong pagdiriwang ng inyong kasal at ibibigay ko agad sa iyo si Raquel. Iyan ay kung muli kang maglilingkod ng 7 taon pa." Pumayag si Jacob sa sinabi ni Laban. Pagkatapos ng 1 linggo na pagdiriwang ng kasal nila ni Leah, ibinigay ni Laban kay Jacob si Raquel. Ibinigay ni Laban kay Raquel ang alipin niyang babae na si Bilha para maging alipin nito. Kaya sumiping din si Jacob kay Raquel. Mas mahal niya si Raquel kaysa kay Leah. Naglingkod si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. Hanggang dito na lang muna mga ka-kindness. Hanggang sa muli. Please comment, like and subscribe.